Nagkaroon kami ng relasyon ng kababata ng papa ko. Ito ay si Ninong Randy. Kay Ninong Randy ko unang naranasan ang maraming bagay. Mga bagay na hindi dapat namin ginagawa. Hindi ko rin naman kasi magawang tumanggi dahil na rin sa sobrang pagmamahal ko kay Ninong Randy. Kahit pa na pamilyado na siyang tao. Alam kong mali pero sadyang hindi ko mapigilan ang init ng aking katawan at bugso ng aking damdamin. Pero natigil lang ang lahat nang tuluyang mabuking ang lihim na relasyon namin ni Ninong Randy. Pero bago iyon, paano nga ba nagsimula ang lahat? Ako po si Bianca at ito ang aking kwento. Bata pa lang ako ay si Papa na ang nagpalaki sa amin ni Kuya Jello. 2 taong gulang pa lang daw kasi ako nang mamatay si Mama dahil sa isang malubhang karamdaman. Dahil doon ay nagsumikap ng sobra si Papa para lang mabigyan kaming 2 magkapatid ng magandang buhay. Pareho kaming nakapag-aral ni Kuya Jello sa isang magandang eskwelahan. Halos lahat din ng mga bagay na kailangan at gusto namin ni Kuya ay naibibigay ni Papa. Dahil doon ay masasabi ko talagang hindi nagkulang sa amin ang Papa ko. Naaalala ko noong unang beses na nakita ko ang kababata ni Papa. Grade 6 pa lang yata ako noong mga panahon na iyon. Nang makauwi ako galing eskwelahan ay naabutan ko na may mga bisita kami sa bahay. Kaagad akong pinakilala ni Papa sa mga bisita namin. Randy, siya na nga pala yung inaanak mo na si Bianca. Anak, magmano ka sa Ninong Randy mo at sa Ninang Tess mo. Kaagad ko ring sinunod ang sinabi ni Papa. Nagmano ako kay Ninong Randy at sa asawa niya na si Ninang Tess. Nabuntis pa sa panganay nilang anak noong mga panahon na iyon. Sabi ni Ninong Randy, ang laki-laki ko na raw at ang ganda-ganda ko daw na bata. Nahihiya pa ako sa kanya pero sobrang saya ko nang abutan ako ni Ninong Randy ng 2,000 piso. Sabi pa niya, ay bayad na daw siya sa mga utang niya sa akin sa mga nagdaan na Pasko at kaarawan ko. Unang tingin ko pa lang kay Ninong Randy ay masasabi kong mabait talaga siya. Engineer si Ninong Randy at mahahalatang matalino. Bagong kasal pa lang sila ni Ninang Tess ng mga panahon na iyon. Naging madalas ang pagbisita ni Ninong Randy sa bahay namin. Sa kabilang barangay lang kasi nakabili ng bahay si Ninong Randy kung saan tumira sila ni Ninang Tess at bumuo ng masayang pamilya. Kapag nagpupunta sa amin si Ninong Randy ay palagi silang nag-iinuman ni Papa. Dahil doon ay unti-unti ring nawala ang hiya ko kay Ninong Randy. Mabait si Ninong Randy sa aming dalawa ni Kuya Jello at masasabi kong parang tumayo na siya sa amin bilang pangalawang ama. Isang beses nga nang mapatrobol si Kuya Jello ay hinuli siya ng mga pulis. At si Ninong Randy ang tumulong sa amin para makalaya si Kuya Jello. 19 years old na kasi ng mga panahon na yon si Kuya Jello. Habang ako naman ay nasa high school pa lamang. 7 taon kasi ang agwat namin ni Kuya Jello. Hindi naman malokong bata si Kuya Jello. Nagkataon lang na binastos ang girlfriend niya ng gabing iyon kaya napaaway siya doon sa bar na kanilang pinuntahan. Isang araw ay nakakwentuhan ko ng masinsinan si Ninong Randy. Abala ako sa aking mga assignments sa mga araw na iyon nang dumating si Ninong Randy. Bianca, nasaan ang papa mo? Tanong ni Ninong Randy. Sumagot naman ako at sinabing may inaayos lang doon sa rooftop ng bahay si Papa. Aakyat na sana si Ninong Randy nang mapatingin siya sa ginagawa ko. Hanggang sa nagsalita siya. Alam mo, may mas madaling paraan para masolve ang mga equation na yan. Napatingin ako sa kanya ng seryoso. Hanggang sa naupo siya sa tabi ko at humawak ng isang ballpen. Tinuro sa akin ni Ninong Randy ang mga nalalaman niya sa math. Sobra naman akong napamangha dahil sa galing at talino na meron siya.
Sa katunayan ay mas naintindihan ko pa nga ang turo niya kaysa sa turo ng math teacher ko. Labis naman ang pasasalamat ko kay Ninong Randy matapos niya akong turuan ng mga nalalaman niya. Hanggang sa tinanong niya ako, "College ka na pala next year. May napupusuan ka na bang kurso?" Medyo nahiya pa ako na sabihin kay Ninong Randy ang totoo. Pero sa huli ay inamin ko rin sa kanya ang gusto kong kunin na kurso sa kolehiyo. Sinabi ko sa kanya na gusto kong kumuha ng engineering. Bahagya pang tumawa si Ninong Randy at tinanong ako kung sigurado daw ba ako sa gusto ko. Alam din naman kasi ni Ninong Randy na hindi biro ang kursong iyon dahil iyon nga ang kurso na kanyang tinapos. Doon ay inamin ko kay Ninong Randy ang lahat. Sinabi ko na gusto ko siyang gayahin. Sobrang idol ko kasi talaga si Ninong Randy. Madalas nga kapag nandoon ako sa bahay nila ay pinapanood ko siyang magtrabaho at pakiramdam ko ay nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Nakita ko naman ang saya sa mukha ni Ninong Randy sa mga bagay na inamin ko sa kanya at naniniwala siya na balang araw ay magiging isang engineer din ako tulad niya. Sa sumunod na taon ay tinupad ko nga ang sinabi ko kay Ninong Randy. Kumuha ako ng kursong engineering at nakita ko naman ang suporta sa akin ni Ninong Randy pagdating sa pag-aaral. Madalas ay tinuturuan niya ako sa mga teknik sa math na sobrang nagagamit ko naman sa aking kurso. Hanggang sa dumating ang araw na naranasan namin ni Kuya Jello ang pinakamasakit na pangyayari sa aming buhay. Second year college ako nang tuluyan kaming iniwan ni Papa. Namatay si Papa matapos atakihin sa puso. Mula ng araw na iyon ay dalawa na lang kami ni Kuya Jello ang magkasama sa buhay. Nang araw din na iyon ay nangako sa akin si Kuya Jello na hindi niya ako pababayaan. Si Kuya Jello ang nagsumikap para may pagpatuloy ko ang aking pag-aaral. College graduate na kasi si Kuya Jello na mga panahon na iyon at meron na ring magandang trabaho. Labis naman ang pasasalamat ko dahil may kuya ako na katulad ni Kuya Jello. Tinupad niya ang mga pangako niya na siya ang magpapaaral sa akin. Dahil nga dalawa na lang kami ni Kuya Jello ay mas naging mahigpit siya sa akin. Halos walang lalaki na makapanligaw sa akin dahil sa kanya. Ang gusto kasi ni Kuya Jello ay makapagtapos muna ako ng pag-aaral bago ako sumagot ng manliligaw. Ramdam na ramdam ko ang matinding concern at pagmamahal sa akin ng nag-iisa kong kapatid. Tila siya ang tumayo na tatay ko mula nang mawala si Papa. Pero mabilis din nagbago ang lahat sa pagitan namin ni Kuya Jello nang tuluyan siyang makapag-asawa. Tumira doon sa bahay namin ang asawa ni Kuya Jello at pakiramdam ko ay naitsipwera na ako sa buhay ng kuya ko. Hindi naman siya tumigil sa pagsuporta sa akin, pero matinding selos ang naramdaman ko nang magkaroon ako ng kahati sa atensyon ni Kuya Jello. Kung dati ay sinusundo niya pa ako sa eskwelahan kapag malakas ang ulan o ginagabi ako ng uwi. Madalas din siyang nagagalit noon kapag 10 oras na ng gabi ay hindi pa ako nakakauwi sa bahay. Pero mula nang makapag-asawa siya, ay tila wala na siyang pakialam sa akin. Kahit pa na ilang araw akong hindi umuwi sa bahay. Nang makaipon si Kuya Jello ng pera, ay nagdesisyon siya na bumili ng bagong bahay sa isang subdivision at gusto niyang ipaupa na lang namin ang luma naming bahay. Doon naganap ang pinakamatinding pagtatalo namin ng kapatid ko. Hindi ako pumayag sa gusto niya at hindi ako sumama sa bagong bahay na binili niya. Nanatili akong mag-isa doon sa lumang bahay namin. Umiral sa akin ang pride ko. Kahit pa na gusto akong tulungan ni Kuya Jello sa aking mga pangangailangan, ay tinangkihan ko ang lahat ng iyon. Pinili ko na tumayo sa sarili kong paa. Pumapasok ako sa eskwelahan kapag umaga at nagtatrabaho naman ako sa gabi. Isang araw habang nasa trabaho ako ay nakita ko doon si Ninong Randy. Sobrang ipinagtataka niya kung bakit ako nagtatrabaho. Nilahad ko naman sa kanya ang buong kwento kung bakit ko napagdesisyonan na bumukod mula kay Kuya Jello.
Hanggang sa tinanong ako ni Ninong Randy na kung gusto ko daw ba na doon na lang ako sa opisina niya magtrabaho. Papasok lang daw ako tuwing weekends at maganda rin daw iyon para sa akin bilang engineering nga ang kinukuha kong kurso. Siguradong marami daw akong matututunan. Siya na rin daw ang bahala sa pag-aaral ko. Mabilis akong pumayag sa offer ni Ninong Randy. Dahil doon ay mas naging magaan ang aking pag-aaral. Nakakapag-focus ako sa pag-aaral at marami rin naman talaga akong natututunan doon sa trabaho ko kay Ninong Randy. Kapag naman hindi ganun karami ang trabaho, ay doon ako napunta sa bahay nila Ninang Tess. Nakikipag-banding ako sa dalawang bata nilang anak ni Ninong Randy. Masaya si Ninong Randy dahil nakikita niya ang pagsisikap ko sa pag-aaral. Matataas din naman kasi na grado ang naipapakita ko sa kanya. Sa mga ganong pagkakataon ay nag-outing kami kasama ang kanyang pamilya. Treat niya raw iyon sa akin dahil sa matataas kong grado. Hayaan mo, sa susunod pupunta naman tayo sa Palawan. Basta i-maintain mo yung mga ganyang matataas na grado mo ha. Sabi sa akin ni Ninong Randy. Napayakap pa ako sa kanya dahil sa sobrang tuwa. Nang mga panahon na iyon ay tila si Ninong Randy ang tumayo na bago kong ama. Hanggang sa isang araw ay naramdaman ko na lang na higit pa sa pagiging ama ang nararamdaman ko para kay Ninong Randy. Summer vacation ng mga panahon na iyon. Wala akong pasok sa eskwelahan kaya naisasama ako ni Ninong Randy sa mga site visit niya sa malalayong lugar. Tulad na lang sa Baguio at sa La Union. Nang minsan na nandoon kami sa Baguio para sa 2 linggong trabaho, ay doon ko mas lalong nakita ang dedikasyon ni Ninong Randy sa kanyang trabaho. Sa pangalawang gabi pa lang namin doon sa Baguio, ay naisipan namin ni Ninong Randy na mag-inuman. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Ninong Randy na mag-inom ako. Baka daw kasi makasanayan ko at hanap-hanapin ko. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako ganun klase ng babae na magiging hayok sa alak. Tinawanan niya pa ako pero sa huli ay pumayag rin siya na mag-inom kaming dalawa. Marami kaming napagkwentuhan ni Ninong Randy ng gabing iyon. Kadalasan ay tungkol sa pag-aaral ko. Totoo nga ang sinabi nila na lumalabas ang pagiging emosyonal kapag nakainom ng alak. Sinimulan kong ilabas ang aking emosyon nang tuluyan akong tamaan sa alak na iniinom namin ni Ninong Randy. Lumuluha pa ako habang labis na nagpapasalamat sa kanya dahil sa lahat ng tulong niya sa buhay ko. Sinabi pa ni Ninong Randy na bukal sa loob niyang gawin iyon dahil malaki din ang naitulong sa kanya ng papa ko noong mga panahon na estudyante pa lamang sila. Nang hindi na ako makapagsalita ng diretsyo, ay sinabihan ako ni Ninong Randy na tumigil na sa pag-iinom. Pero masyado na akong makulit ng mga oras na iyon at pinilit pa rin na ubusin ang bote ng alak na hawak ko. Dahil nga sa kalasingan ay inalalayan na ako ni Ninong Randy papasok doon sa bahay na inupahan namin para matuluyan sa Baguio. Tawa ng tawa si Ninong Randy dahil sa kakulitan ko. Sinabihan niya pa ako na sa susunod daw ay hindi na ulit niya ako hahayaan na mag-inom dahil iba daw pala ako kapag nalalasing. Doon sa sala ay huminto ako saglit at tumingin ng seryoso kay Ninong Randy. Muli ay nagpasalamat ako sa lahat ng tulong niya sa akin. Natawa naman siya dahil paulit-ulit na daw ako sa aking sinasabi. Pero hindi ko inalis ang seryosong tingin ko sa kanya hanggang sa napatingin din siya ng seryoso sa akin. Sinubukan kong alisin ang salamin sa kanyang mata at doon ay lalong lumabas ang kagwapuhan ng ninong ko. Naglakas loob akong halikan si Ninong Randy. Naglapat ang aming mga labi pero wala pa yatang 5 segundo ay kaagad siyang umiwas at pinigilan ako sa paghalik ko sa kanya. Napaiwas naman ako ng tingin dahil sa sobrang hiya. Inalalayan niya ako papasok doon sa kwarto ko. Tapos ay iniwan na rin niya akong mag-isa doon. Labis ang pagsisisi ko dahil sa ginawa ko habang nandoon ako sa kwarto. Pero sa kabilang banda ay gusto kong ipadama kay Ninong Randy ang totoong nararamdaman ko para sa kanya.
Kahit pa na masakit na ang aking ulo dahil sa kalasingan, ay pinilit ko pa rin na tumayo at tumungo ako sa kwarto ni Ninong Randy. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Gusto kong iparamdam iyon sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto ni Ninong Randy ay wala siya doon. Pero dinig ko ang ragasan ng tubig na nagmumula sa banyo. Napagtanto ko na naliligo si Ninong Randy. Hihintayin ko na lang sana siyang matapos sa pagligo. Pero matindi ang bugso ng aking damdamin ng mga oras na iyon. Isa-isa kong inalis ang lahat ng saplot sa aking katawan. At nang tuluyang wala nang natira, ay lumakad ako papasok sa banyo kung saan naliligo si Ninong Randy. Labis na ikinabigla ni Ninong Randy nang makita niya akong sumabay sa kanyang pagligo. Pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig at nanatili siyang tulala habang nakatingin sa aking katawan. Lumakad ako palapit sa kanya at sinimulan siyang halikan. Hindi ko naman na naramdaman ang pagpalag ng ninong ko. Wala na rin siyang nagawa kundi sabayan ang init ng aking katawan. At doon ay tuluyang may nangyari sa amin ni Ninong Randy. Mula ng gabing iyon ay tuluyang nagkaroon ng namamagitan sa amin. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon ng ninong ko. Madalas kapag may mga site visit siya sa malalayong lugar ay isinasama niya ako. At doon nagaganap ang mga bagay na nagpapaligaya sa aming dalawa. May mga pagkakataon din na sinusundo niya ako mula sa university na pinapasukan ko. Matapos niyon ay magche-check-in kami sa motel bago niya ako ihatid sa bahay. Minsan ay nagpanggap pa si Ninong Randy at sinabi kay Ninang Tess na may site visit siya sa La Union ng 3 araw. Pero hindi talaga pumunta si Ninong Randy sa La Union. Bagkos ay dumiretso siya sa bahay namin kung saan mag-isa na lang akong nakatira. Nag-stay si Ninong Randy sa bahay ng 3 araw. Bawat sulok yata ng bahay namin ay nagawan namin ng milagro ni Ninong Randy. Sinulit namin ang 3 araw na iyon na nakakulong lang sa bahay. Masaya naman ako sa mga araw na iyon dahil pakiramdam ko ay ako ang totoong asawa ng ninong ko. Sa pangatlong araw ni Ninong Randy doon sa bahay, ay bigla na lamang dumating si Kuya Jello. Labis ang kaba ko ng mga oras na iyon. Mabuti na lamang ay nandoon si Ninong Randy sa kwarto, kaya nagawa niyang makapagtago. Tinanong ko si Kuya Jello kung bakit bigla siyang bumisita sa akin. Pero imbis na sumagot ay tiningnan ako ni Kuya Jello ng seryoso. Nainis siya at pinuna niya ang suot kong damit. "Bianca, ano ba naman yung suot mo? Baka mamaya kung sino-sinong lalaki na ang naninilip sa'yo dito. Magpalit ka nga ng damit mo." Napatingin naman ako sa damit ko. Nakasuot kasi ako ng napakanipis na damit at maiksing shorts na halos bumuyangyang na ang aking katawan. Sadyang hindi lang kasi talaga nasanay si Kuya Jello na ganon ang suot kong damit. Nakahinga lang ako ng maluwag nang umalis na si Kuya Jello at agad kong pinuntahan si Ninong Randy sa kwarto. Halata sa kanya ang labis na kaba ng mga oras na iyon. Bago umuwi si Ninong Randy sa bahay nila, ay may naganap pa muling pag-iisa sa pagitan naming dalawa. Tapos ay bumalik na siya sa kanyang pamilya na animoy 3 araw talaga siyang nagtrabaho sa La Union. Ang hindi alam ni Ninang Tess ay ako na pala ang tinatrabaho ng kanyang asawa. Madalas pa rin akong nagpupunta sa bahay nila Ninong Randy. Minsan habang nandoon ako sa kanila ay wala si Ninang Tess. Nagpunta daw ito sa isang birthday party ng kanyang kaibigan. Abala ako sa pakikipaglaro sa 2 anak ni Ninong Randy. Napansin ko na tila may pinapahiwatig ang tingin sa akin ni Ninong Randy habang kunwaring nanonood siya ng TV. Hanggang sa nagpaalam si Ninong Randy na maliligo daw muna siya doon sa kanilang kwarto. Naghuling sulyap pa sa akin ang ninong ko bago siya umakyat ng hagdan. Sa pagkakataon na iyon ay alam ko na ang kanyang pinapahiwatig. Nakaramdam ako ng pangamba ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung dapat pa akong pumayag na gawin namin ang bagay na iyon doon sa kanilang bahay.
Alam ko sa aking sarili na delikado iyon at anumang oras ay maaaring dumating si Ninang Tess at mahuli kami ni Ninong Randy sa ganong sitwasyon. Pero sa huli ay sumunod pa rin ako kay Ninong Randy. Nagpaalam ako sa dalawang anak niya na kakausapin lang ang kanilang daddy doon sa itaas. Pinasuyo ko rin ang dalawang bata sa kanilang katulong na si Manang Esther. Pagkaakyat ko sa kwarto ay nakita kong nakahiga na si Ninong Randy at tila hinihintay ako. Pagkaupo ko pa lang sa kama ay agad na niya akong sinunggaban at naganap ang aming pag-iisa doon mismo sa kwarto nilang mag-asawa. Sa bawat araw na nagkakasama kami ni Ninong Randy ay pinipilit namin na hindi makahalata si Ninang Tess sa relasyon na namamagitan sa aming dalawa ng kanyang asawa. Naging maingat kami ni Ninong Randy sa aming mga galaw. Hindi lang kay Ninang Tess, kundi pati na rin sa lahat ng taong nakakakilala sa amin. Pero totoo nga ang sinasabi nila na walang lihim na hindi nabubunyag. Isang gabi ay muling natulog si Ninong Randy sa bahay. Sinalubong kasi namin ang ika-19 na kaarawan ko. Dalawa lang kaming magkasama sa magdamag at napuno ng maiinit na tagpo ang buong gabi. Kinaumagahan din mismo ng aking kaarawan ay nagising ako na parehong wala pa rin kaming saplot ni Ninong Randy hanggang sa natigilan ako nang makita kong nakatayo sa pinto ng kwarto ko ang nag-iisa kong kapatid na si Kuya Jello. Dali-dali akong bumangon at nagbihis para kausapin siya. Nang mga oras na iyon ay hindi ko na ginising pa si Ninong Randy. Galit na galit si Kuya Jello nang magharap kami doon sa sala. Napaiyak pa si Kuya Jello dahil sa sobrang galit. "Bianca, ano bang pumasok sa isip mo at nagawa mo ang bagay na yan?" Pero imbes na magpaliwanag sa aking kuya, ay isinisi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyayari sa aking buhay. Sinabi ko sa kanya na siya ang naging pabayang kapatid. Mula nang magkaroon siya ng pamilya, ay naitsipwera na ako sa buhay niya. Matinding pagtatalo ang nanaig sa pagitan namin ni Kuya Jello. Tila hindi pa siya makapaniwala sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng sama ng loob na kinikimkim ko sa aking puso. Sa huli ay pinili niyang hayaan na ako sa aking desisyon. "Sige na, bahala ka na sa buhay mo kung dyan ka masaya. Pero oras na tuluyang masira ang buhay mo, huwag na huwag kang lalapit sa akin." Tuluyang umalis si Kuya Jello at ramdam ko naman ang pagpatak ng aking mga luha dahil sa mga huling mga salita na binitiwan niya. Pinanindigan ko ang desisyon ko. Nagpatuloy ang lihim na relasyon namin ni Ninong Randy. Sa mga panahon na iyon ay alam ko sa sarili ko na sobrang mahal ko ang kababata ni Papa. Kahit pa na ilang taon ang agwat sa edad naming dalawa. Kahit pa na walang kasiguruhan ang patutunguhan ng aming relasyon dahil nga sa pamilyado na siyang tao. Basta ang alam ko ay masaya ako at mahal niya rin ako. Naniniwala ako na hindi niya ako pababayaan. Nang mga panahon na yon ay si Ninong Randy na lang ang natatanging tao na pinagkakatiwalaan ko. Pero ang pinaka hindi ko inaasahan ay nang tuluyang malaman ni Ninang Tess ang namamagitan sa amin ng kanyang asawa. Tumawag siya sa akin na galit na galit. Puro mura at masasakit na salita ang kanyang binitiwan. Alam ko na si Kuya Jello ang dahilan kung bakit nalaman ni Ninang Tess ang lahat. Sa araw din na iyon ay nagawa kong sumugod sa bahay ni Kuya Jello. Malaking eskandalo ang ginawa ko habang umiiyak. Binalik ko kay Kuya Jello ang lahat ng masasakit na salita na sinabi sa akin ni Ninang Tess. Pero pilit namang itinatanggi ni Kuya Jello ang mga paratang ko. Dahil sa nagawa ko ay lalo pang nasira ang relasyon naming magkapatid. Maging ang kanyang asawa ay nagalit na rin sa akin. Pero sa huli ay napagtanto ko na hindi pala si Kuya Jello ang dahilan kung bakit nalaman ni Ninang Tess ang lahat. Inamin sa akin ni Ninong Randy na nagawang buksan ni Ninang Tess ang kanyang phone at nabasa niya ang mga matatamis at malalaswang palitan namin ng message ni Ninong Randy.
Nang makapag-usap kami ni Ninong Randy, ay nakiusap ako sa kanya na gusto kong magpakalayo na kaming dalawa. Yung malayo sa lahat ng mga taong nakakakilala sa amin. Pero hindi ko inaasahan ang mga isasagot niya sa akin. Nagdesisyon si Ninong Randy na tapusin ang relasyon naming dalawa. Sinabi niya na mahal niya ang kanyang asawa at ayaw niyang masira ang masaya nilang pamilya. Labis akong nasaktan sa mga sinabi niya sa akin. Tila lahat ng mga bagay na naipangako niya sa akin noon ay tuluyang naglaho. Tuluyan akong iniwan sa ere ng natatanging tao na pinagkakatiwalaan ko. Sa mga sumunod na araw ay kahit anong tawag at text ko kay Ninong Randy ay hindi na siya sumasagot. Hanggang sa nagulat na lang ako nang dumating sa bahay ang mga pulis. Pinakulong ako ni Ninang Tess dahil sa pakikipagrelasyon ko sa kanyang asawa. Sa ikalawang araw na nasa bilangguan ako, ay muling nagpakita sa akin si Ninong Randy. Matindi ang pakikiusap ko sa kanya. Natulungan akong makalabas sa kulungan. Humingi ng tawad sa akin si Ninong Randy at sinabi niyang gagawa siya ng paraan para ako ay makalaya. Nang araw din na iyon ay pinangako ko sa kanya na tuluyan ko na ring tatanggapin ang paghihiwalay naming dalawa. Nangako ako na hindi ko na guguluhin pa ang kanilang pamilya. Basta ang tanging hangad ko lang ay ang makalaya mula sa bilangguan. Naghintay ako sa pangako ni Ninong Randy na tutulungan niya ako. Pero 2 linggo ang nakalipas ay hindi na akong muling binalikan pa ni Ninong Randy. Hindi na siya nagpakita sa akin. Tila kinalimutan na rin niya ang kanyang pangako na tutulungan niya akong makalaya. Hanggang sa isang araw ay sinabi na lang sa akin ng isang jail officer na naayos na daw ang kaso ko. Kaagad kong hinanap si Ninong Randy para magpasalamat. Pero natigilan ako ng ibang tao ang aking nakita. Ito ay walang iba kundi ang nag-iisa kong kapatid na si Kuya Jello. Sa mga oras na iyon ay kusang natunaw ang matinding pride sa aking puso. Napayuko na lamang ako at napahugulgol sa pag-iyak. Tila hindi ko alam kung paanong haharapin ang taong sinisisi ko kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa akin. Tila wala akong mukhang maiharap kay Kuya Jello. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa akin at niyakap ako ng napakahigpit. Sa sandaling iyon ay lalo pang tumindi ang hagulgol kong iyak. Malaki ang pagkakamali ko kay Kuya Jello. Isang malaking pagkakamali na nagawa kong sisihin siya kung bakit nasira ang aking buhay. Na kung tutuusin ay ako naman ang pumili ng sarili kong tadhana. Ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng bagay na hindi ko inaasahan. Pero sa kabila ng masasakit na salita na nabitiwan ko sa kanya at sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko, ay siya pa rin itong sumalo sa akin. Tumira ako sa bahay nila Kuya Jello kasama ng kanyang asawa at anak. Ginawa naman naming paupahan ang dati naming bahay. Sa bawat araw na gumigising ako, ay matinding pagbawi ang ginagawa ko kay Kuya Jello. Pero tila para sa kanya ay wala akong nagawang kasalanan. Hindi nagbago ang trato niya sa akin. Kung gaano siya magmalasakit sa akin noon, ay ganun pa rin ang pinapakita niya. Ginawa ni Kuya Jello ang kanyang responsibilidad bilang kuya ko sa kabila ng mga bagay na nagawa ko. Tumigil ako sa pag-aaral ng 2 taon. Hindi naman kinwestiyon ni Kuya Jello kung bakit ako tumigil sa pag-aaral. Hinayaan na lang niya ako at marahil ay alam niya na gusto ko munang magpahinga dahil sa dami ng nangyari sa aking buhay. Pero paglipas nga ng mga sumunod na mga taon, ay pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Si Kuya Jello ang nagpaaral sa akin. Hindi rin naman ako nakarinig ng anumang salita mula sa kanyang asawa. Naging mabait sa akin ang asawa ni Kuya Jello at tinuring niya rin ako bilang isang kapatid. Hanggang sa nakuha ko ang isa sa pinakamagandang regalo ko kay Kuya Jello at iyon ay ang aking diploma. Nakatapos ako ng kolehiyo. Masaya ako pero higit na mas masaya
ang aking kapatid sa achievement na naabot ko. Malaki ang pasasalamat ko kay Kuya Jello dahil nandyan palagi siya para sa akin. Pero sinabi niya na sadyang tinupad niya lang ang pangako niya kay Papa na hindi niya ako pababayaan. Hanggang sa makapag-asawa ako at nagkaroon ng sariling pamilya ay hindi ako pinabayaan ng nag-iisa kong kapatid. Kaya nga siguro ganun na lang ang takot ng asawa ko na gumawa ng kalokohan dahil alam niyang si Kuya Jello ang kanyang makakabangga oras na lokohin niya ako. At masaya ako dahil lumipas man ang mga panahon ay nandyan palagi ang aking Kuya Jello para sa akin. Ako pong muli si Bianca at ito ang aking kwento. Hindi naiiwasan na nagkakamali tayo sa mga bagay-bagay at sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero sa mga pagkakamaling iyon ay doon rin tayo natututo. Doon natin mas nalalaman ang mga bagay-bagay. Pero sa bawat pagkakamali natin ay may mga taong hindi tayo matatanggap. Yung mga taong huhusgahan pa tayo dahil sa ating pagkakamali. Pero asahan mo na may taong mananatiling intindihin tayo anuman ang ating mga nagawa. Yung mga taong tatanggapin ang ating pagkakasala. At ang mga taong ito ay walang iba kundi ang ating pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwentong ito. Ako po si Lucas Mariano at magandang gabi po.